Sabi ko dati, hindi ako magpapalagay ng roof rack. Kasi honestly, nababadoyan ako. Pero noon yun, dahil nung natry ko na mag-camping, na-realize ko na mas maganda talaga if may extra space ka para sa mga gamit mo. So ayun na nga, long story short, share ko sa inyo yung roof rack na nabili ko sa Shopee. Unang-una sa lahat, maayos naman yung pag-pack ni seller sa roof rack and crossbars, and kahit hindi ako nag-request kasi nakalimutan ko, si seller na mismo ang naglagay ng resibo sa package, which is super important pag nasita tayo ng LTO, kaya sobrang thankful din ako sa seller. Meron din kasama mga instructions, pero medyo mahirap intindihin, kaya nanood na lang ako ng mga tutorials sa YouTube. Lagay ko yung link sa description. So ito na yung lahat ng components, kung makikita nyo, ang dami, kaya medyo nakaka-overwhelm talaga. Alright, so after a few hours, natapos na rin namin ang aming roof rack. So, nabili ko to sa Shopee and huge shoutout dun sa shop na nabilang ko. Lagay ko na sa screen kasi napaka-accommodating talaga nila. Yung in-order ko kasi sa kanila, special order. Wala kasi silang variant na specifically na hinahanap ko. So, explain ko lang. Ang hinahanap ko kasi na roof rack with crossbar is gutter type para sa mga minivan. Tapos yung haba ng crossbar, kailangan 54 inches. Tapos yung legs, 9 inches. So yung available nila na roof rack na may kasamang gutter type crossbar, 48 inch lang yung crossbar nun, tapos 7 inch lang yung legs. So nakiusap ako dun sa seller kasi mas maganda nga kung bibiling ko na lang ng isang package. So ang ginawa ni seller, pinalitan niya yung crossbar, pati yung legs ng 9 inch and 54 inch. So nagdagdag na lang ako ng I think mga 400. Yun. So overall, nakuha ko ng buong package yung kailangan ko sa isang shop lang. Nahirapan kasi ako maghanap. Ang daming shop na may roof rack and crossbar and legs pero hindi pasok dun sa specifications na kailangan ko. 54 inches kasi yung kailangan ko para sa DA17V para wala masyadong overhang and sakto rin pag maglalagay ng owning. Kasi kailangan may space pa dito for the L bracket ng owning, di ba? So malalaman ko bukas kung tama ba yung decision ko kasi bukas ko pa ikakabit yung owning. Pero ayan, ikutan natin yung roof rack para magkaroon kayo ng idea. Pasensya na kayo, hindi ko na videoan yung process ng pag-build kasi napaka-komplikado. Madali lang siya, as in sobrang dali lang, parang bumubuo ko lang ng puzzle or Lego. Pero masyado lang tedious yung process. Maglalagay ako ng video, ng link sa video sa description kung ano yung pinanood ko kasi napaka-dali lang gawin. Mahirap lang talaga i-film. So, lagay ko na lang yung video na ginamit ko para as a reference para mabuo to. So, tara, pakita ko muna sa inyo. So, ito siya, 50 by 38 ang kanyang dimension. So, mas pinili ko siya kaysa dun sa 38 by 38 kasi mas gusto ko na siya, pa-rectangle kasi nga 'di ba mahaba ang minivan. Okay, so meron siyang handle dito. Yan. Tapos sa baba din. Okay, tapos made out of aluminum. Okay, aluminum itong mga to. Tapos plastic yung corners niya. Pero yung crossbar niya metal. Same with yung kanyang mga legs. Pero yung legs niya, as far as I know, hindi siya yung parang heavy duty. May nabibili pa na separate na heavy duty, 1,000 pesos mahigit isa. Pero kung hindi ka naman maglalagay ng sobrang bigat na gamit, like for example sa amin, ang purpose lang naman namin is for owning and maglalagay ng mga tent, mga mga konting bagay lang dyan na hindi naman sobrang bigat. Pwede na yung legs na ginamit natin. Pero kung gagamit kayo ng RTT or rooftop tent, mas maganda na naka heavy duty kayo na na legs. Pero for now, yan muna pansamantagal. So babaliktarin ko lang para makita nyo yung ilalim. Okay? Alright, so ito na yung ilalim niya para magkaroon lang kayo ng idea. So again, made out of aluminum. Ito. Tapos ito made out of metal na, pati yung kanyang legs. Okay, so ang nangyari sa akin, dalawa yung butas each section. Pero yung screw niya kulang. So sabi ni seller baka sa manufacturer doon yun. Kasi may mga iba kasi na imbis na dalawa yung butas, isa lang. Dito yung platform niya, tapos isa lang yung butas dito. May mga ganong variant kasi. Pero para sa akin okay lang kasi hindi naman siya ganun ka big deal. Hindi naman niya matatanggal eh. Kahit maglagay pa ako ng mabigat yan, hindi yan matatanggal. Kahit isang screw lang siya, magkabila. And then, ayan. So, it's not a big deal for me. Kasi kahit na matanggal naman yan, hindi yan basta-basta lilipad. Kasi nga, syempre nakasaksak pa yan. So, it's not a big deal. Ngayon, nalimutan ni seller
Yung rubber dito kasi nga 'di ba, pinagpalit niya lang yung crossbar. Hindi naman talaga ito yung para sa akin. Nalimutan yung rubber pero sabi naman ni seller papadala daw niya sa akin yun. So, update ko na lang kayo kung dumating. Pero yun nga, papadala naman daw niya via JNT tomorrow. So, mabait naman, madaling kausap yung seller and accommodating. Alright, so ayan. Ayan yung space na ginawa ko. Bukas pakita ko na lang sa inyo pag naka-install na. And share ko din sa inyo yung experience ko with owning. Yung owning, sa Shopee ko lang din binili. 5,100 na bili ko. And ang size nun is 2 by 3 meters. So, let's see kung ano magiging issue nila kay Big Wolf. Okay? So, yun lang muna. Eto na guys, nakabit na natin. Ayan na siya. Sa bandang gitna ako nilagay para distributed yung weight kesa sa bandang likod. Mamaya na yung owning. By the way, hindi kasama sa roof rack package itong L bracket. Sa owning yan kasama, which i-share ko din sa inyo yung experience installation process ko sa next video. So make sure to subscribe. So ang tsura niya pagka sa gilid, hindi siya masyadong overhang. Slight lang, ayun o. Hindi masyado. Tsaka hindi siya ganun kataas kumpara pag pataas yung bracket natin. Diba? So, ayan. Imagine mo kung pataas yung bracket niyan. Dito pa natin lalagay yung owning sa taas. So, mataas na masyado baka hindi namin maabot. Okay na yan. Silipin natin naman sa harap yung roof rack. Yung itsura niya. Ayan, ganyan. Dagdag pogi din pala ayos na. Dagdag pogi din kay Big Wolf pag may roof rack. Anyway, yung crossbar na 54 inches, hindi siya masyadong overhang. Pero kung gusto nyo, pwede siguro mga 52, 50. Tapos ang overhang niya doon sa kabila pag mag-owning ka. Para sagad siya dito. Pero okay na ako sa 54. Hindi naman siya pangitignan konti lang. Sakto lang sa gutter yung haba ng crossbar. Pero niya kung gusto nyo 50 lang or 52, tapos dito lang usog nyo na lang dito. So kung baga flat sa kabila, nakalabas dito sa side na to. Ngayon kung nagtataka kayo kung tumatama ba yung pintuan sa may legs, hindi. Akala ko din kanina tatama ayun hindi. Dito rin sa side na to akala ko tatama kanina. Kaya wala. May clearance. Tapos yung owning natin later sa measurement ko, hanggang dito lang yan, hindi yung tatama dito. So hopefully tama yung sukat ko. Sana dito mama dito. So ayun, hanggang dito na lang muna. Hopefully kahit hindi ko napakita sa inyo yung assembly process, ay may nakuha pa rin kayong idea pagdating sa roof rack for the Suzuki DA17V high roof. Again, make sure na at least 50 to 54 inches yung crossbar and 9-inch legs na gutter type ang orderin nyo kung naka-high roof kayo. So lagay ko na lang din sa description yung link kung saan ko ito nabili. Thank you for watching and see you on the next one. Have a great day guys. You're awesome.